Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 8:30 in the evening here in the Philippines at pag-usapan natin itong nag-trending ngayon na balita na itong si Attorney Larry Gadon. No? May sinabi ito, miyembro ito ng Uniteam. No? At sabi ni Attorney Larry Gadon na ito raw si Vice President Inday Sara Duterte at itong si House Speaker Martin Romualdez ay posible raw na magkalaban ngayong darating na eleksyon sa 2028, no? So we are talking here about presidency sa Pilipinas, hindi yung ngayong 2025 na election, ha, 2028 election, dahil yung 2025 election wala pang presidency na ma-election yan, di ba? 2028 yung laban-laban yung presidency. Okay? So, yan, sinabi yan ni Attorney Larry Gadon na alam naman natin na itong si Attorney Larry Gadon ay isang Uniteam. Legit ito. At legit na kasama ni na Vice President Inday Sara Duterte at itong si Martin Romualdez sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos. So, yan, pag-usapan natin yan, sa kayang usapin na yan na posible rang magkalaban itong si VP Sara at itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ayan na nga. No? Pag-usapan natin itong si Gadon. No? Mismo si Attorney Larry Gadon nagsabi na si VP Sara at itong si House Speaker Martin Romualdez ay posibleng magkalaban ngayong 2028 election. So, ipakita natin yung news natin. Okay? Ito yung nakalagay sa balita. Ayan. Ibinalita ito ng Daily Tribune. No? Sabi ni Gadon, he predicts Sara versus Romualdez in 2028. The resignation of Vice President Sara Duterte from the ruling political party Lakas Christian Muslim Democrats is the start of the breakdown of unity. Okay? The coalition of political parties that brought President Ferdinand Marcos Jr. to presidency. Okay? So, sabi ni Attorney Larry Gadon, no, na ito raw pagbibitiw ni VP Sara sa Lakas CMD, ito raw yung start ng breakdown ng Uniteam. Itong si Larry Gadon, no, membro ito ng Uniteam, no? Kaya pinansin natin ang kanyang sinabi dito kasi legit ito eh. Kapanipaniwala ito. So ngayon naniniwala na talaga tayo na may alitan between Vice President Inday Sara at itong si House Speaker Martin Romualdez, no? Now, ang tanong ngayon, no, sinong unang gumawa ng kabalastugan? Di ba? Oh, walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Siya yung una eh. Siya yung nilaglag niya si GMA Arroyo, di ba? Na dinemote niya. Dinemote niya. Kaya nga si VP Sara nag-resign dahil dyan. Di ba? So, I would say na itong si Attorney Larry Gadon is very legit na source natin. Kasi he is part of the Uniteam. Okay? So, itong mga sinasabi ni Attorney Larry Gadon tungkol dito, alam naman natin, yung Uniteam, malawak yan, maraming mga big time na mga politicians dyan. Siguro sa ngayon, nag-usap-usap na sila. Di ba?
nag-usap-usap na sila na unti-unti na ngang nabubuwag itong unit team. Wala naman tayong ibang rason, no, o dahilan na nabuwag ito dahil nga sa ginawa ni Martin Romualdez, di ba? So sa akin, no, based on my analysis and my opinion, posibleng mangyari ito sa 2028. VP Sara versus House Speaker Martin Romualdez running for president. Pero para sa akin, it's too early, no? Masyadong early pa na namumulitika yung ibang mga yung ibang kagaya nitong si Martin Romualdez. It's too early, no? Na gumawa siya ng bagay na ikalaglag kay GMA kasi advance na kasyang nag-isip na siguro hindi na posible yan na nilaglag na niya si Arroyo dahil may plano na siyang tumakbo sa 2028. Hindi natin alam, no? Pero parang gano'n na, doon na papunta. No? So, now, ang malaking tanong dito ngayon, sino ang kakampihan ni Presidente Bongbong Marcos kung ito ay mangyari sa 2028? Si Martin Romualdez ba ang kanyang pinsan? O si Vice President Inday Sara Duterte na ang kanyang running mate during sa 2022 election? Okay? May tinatawag tayo dyang blood is thicker than water. Baka kakampihan niya si Martin Romualdez. Pero sa tingin ko, hindi naman makalimutan ni PBBM ang ginawa ni VP Sara. No, ang nagtulungan sila sa 2022 election kasi ano yun, grabe yung experience nila doon, di ba? Kaya nga nakakuha sila ng pinaka malaking boto silang dalawa. Mas malaki pa nga si Vice President Inday Sara Duterte, no? So, alam naman natin, this 2028 election, hindi mangyayari na si Senator Amy Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte ay magkalaban. Kasi meron ring mga haka-haka, meron ring mga analysis na tatakbong presidente itong si Senator Amy. In which, hindi yan mangyayari dahil nga ito si VP Sara at si Senator Amy ay magkakampi, no? Meron pa nga silang latest video na makikita natin na lagi itong nagsasama itong dalawa, di ba? So hindi yan mangyayari. Si Sandro Marcos, marami ring nagsasabi yan kay Sandro na tatakbo ba siya ng presidente. Para sa akin, it's too early for Sandro Marcos to run as president, no? Siguro pwede senador muna itong si Sandro. So hindi, para sa akin, malabo pa ito this coming 2028, no? Alam ko na kung talagang mag-i-exist pa ba yung unit team, talagang si VP Sara pa rin yung kanilang pambato, no? Pero talking about this House Speaker Martin Romualdez, dahil nakita na natin na una niyang kinalaban itong grupo na ito, so baka maging totoo itong sinabi ni Attorney Larry Gadon. Kasi ito, usap-usapan na ito sa grupo ng unit team, ha? Galing na ito sa bibig ng isang unit team member na si Attorney Larry Gadon. Kasama ito sa panahon ng eleksyon ni PBBM at VP Sara. Okay? So, para sa akin, no, I believe na itong si PBBM will support Vice President Inday Sara Duterte this coming 2028 election. No? Sa akin yung sariling opinion, okay? You respect my opinion kasi iba-iba tayo, no? Kung iba ang inyong opinion kasi sa akin, re-respetuhin ko pa rin re-respetuhin ko ang opinion nyo at analysis nyo, no? Kasi bakit ko ba nasabi na itong si PBBM ay susuporta kay VP Sara? Okay, yan ang malaking tanong. Kasi wala akong nakitang sitwasyon, no, o senaryo na itong si VP Sara at itong si PBBM ay naglaglagan or hindi nagrespetuhan, no, sa kanilang trabaho ngayon lately, no? VP Sara and PBBM
makikita ko talaga ang talang teamwork. Hindi nangingialam si VP Sara kay PBBM. Itong si PBBM, hindi rin nangingialam sa mga ginagawa ni VP Sara. Kung hindi, yung nakikita ko sa kanila ay nagtulungan, nagsuportahan. Sabay pa nga sila sa kanilang vlog, di ba? So, makikita ko na malabo na hindi suportahan ni PBBM itong si VP Sara kapag tumakbo ito this coming 2028. Di ko lang alam kung ano ang magiging mangyari kung itong si House Speaker Martin Romualdez ay tatakbo. Okay? So, para sa akin, hindi naman mananalo itong si Martin Romualdez eh. Wala. Mahina yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez, no? Yung Dilawan, Pinklawan, kung tatakbo sila this coming 2028, para sa akin hindi na relevant yung mga Dilawan. Mahina na kalaban na yung mga LP, para sa akin, okay? Wala na, hindi na relevant kahit tatakbo pa yan si Leni Robredo ulit, hindi na yan. Sino bang pambato nila ngayon? Si Risa Hontiveros? Si Dilima? Wala na. Wala na. Talbog na si nanalo nga si Senator Hontiveros as bilang senator, pero I don't think mananalo siya bilang presidente or vice president man lang. Okay? So hindi na relevant para sa akin yung mga Dilawan. Okay? So kung totoo pa ito, kung totoo man na itong unit team ay mabuwag, mag-breakdown dahil sa ginawa ni VP Sara sa kanyang pag-resign sa Lakas CMD, no? Kung ito man ay mangyari, masasabi ko it's all because of Martin Romualdez, the House Speaker, sa ginawa niya kay GMA, former President Gloria Macapagal Arroyo. Walang iba kong okay? Wala akong ibang dahilan na nakikita kundi itong si House Speaker Martin Romualdez, no? It's all about sa kapraningan nitong si Martin Romualdez. Na hindi naman inamin niya ni former President Gloria Macapagal Arroyo, sa kapraningan niya na natanggalin siya bilang House Speaker dahil nga may plano raw na i-impeach itong si PBBM. This is malayong at malabo yung mangyari. Okay? So, kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react sa sinabi ni Atty. Larry Gadon, no? Kung tatakbo si VP Sara at itong si House Speaker Martin Romualdez, sino ang iboboto nyo? Mag-comment, mag-react, at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, help me like and share this video para naman kakalat ito sa taong bayan, and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great night and God bless inyong lahat.